Magandang araw mga kapatid. Magandang pagkakataon muli sa inyo sa inyong Sabbath day dyan. Pasensya na at hindi muna tayo sagawa ng ating live worship ngayon at Lord Supper. Maaari sa sunod na buwan. Kaya mangyari niyan sa bagong taon na. At tayo muna ay manalangin. Aming ipinagkatiwala sa inyo, O Diyos, ang inyong salita, na kami ay makinig, na kami ay mag-aaral. Pagkalooban nyo kami ng pag-unawa at maayos na pakikinig na may pananampalataya. Pang lahat ng bagay, mula sa inyong salita, mula sa inyong mga kalooban ay aming tanggapin at handa naming isagawa ang mga ito sapagkat ito man ang inyong kalooban sa amin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Ating pinag-aralan mga kapatid sa ilan ng linggo ang pagiging mabuting katiwala. At sinimulan din natin ang mga bagay na tayo'y ginawang mga katiwala o mga bagay na ibinigay sa atin upang gawin tayong mga katiwala. Sinimulan natin sa nakalipas ang pagiging mabuting katiwala sa Ebanghelyo. Unahin natin ang Ebanghelyo sa lahat ng bagay na tayo'y katiwala. So it should be first of all that the gospel be considered for our trust, for our stewardship. The believer, the Christian, the disciple of Christ is a steward of the gospel. Tayo ay mga katiwala ng Ebanghelyo. Sinimulan natin nakalipas kung paano maging katiwala ng Ebanghelyo. Una, na ang bawat mananampalataya ay itinalaga ng Diyos bilang mga katiwala ng Ebanghelyo. Ginawa na tayong katiwala. Kaya yan ang una nating tanggapin at kilalanin na we are ordained to be stewards of the gospel. Yan ang mga pinag-aralan natin sa maraming teksto sa Biblia, lalo na ang 1 Tesalonica 2:4 at Roma 1:1. Pangalawa, kailangan ng tama na kaalaman tungkol sa kahulugan, nilalaman at layunin ng Ebanghelyo. Ang mabuting katiwala ng Ebanghelyo nangangailangan ng tama na kaalaman sa ipinagkatiwala sa kanyang Ebanghelyo, sapagkat kung katiwala tayo ng Ebanghelyo at hindi natin maayos na nalaman o napag-aralan o pinag-aralan ang Ebanghelyo, paano tayo maging katiwala na mabuti nito? Kaya pinag-aralan natin ang Ebanghelyo at ang kanyang kahulugan. Ang kahulugan nito, ang tamang kaalaman, atin ang pinag-aralan sa nakalipas niyan. Ng Ebanghelyo ay ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinahayag sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesus Kristo sa biyaya ng Diyos. At ating pinag-aralan ang mga kahulugan at mga layunin. Pangatlo, na bagay ukol sa isang mabuting katiwala ng Ebanghelyo. Ang mabuting katiwala ng Ebanghelyo ay kailangang karapat-dapat sa Ebanghelyo. Kailangan tayong karapat-dapat. Ang mabuting katiwala
karapat-dapat sa Ebanghelyo. Ano ibig sabihin ng karapat-dapat? Tayo ay bagay sa Ebanghelyo. Maaaring gamitin din natin ang salitang blending, no? Where we should blend with the gospel, or tulad, maging katulad ang ating buhay doon sa Ebanghelyo. Maaari ding kagaya ng Ebanghelyo or kakulay. Kung may kulay man ang Ebanghelyo na malinis, dapat malinis tayo ng kagaya ng Ebanghelyo. O kakambal, maaaring ganon. Kakambal ng Ebanghelyo, kapares. Ngunit tayo dapat karapat-dapat, ibig sabihin bagay. No? Ang Ebanghelyo una ay tungkol kay Kristo at sa ganap niyang sa ganap na pag-alay niyang gawain para sa ating kaligtasan. Yun ang Ebanghelyo. Kaya kung tungkol kay Kristo at sa ganap niyang gawain, dapat ialay natin kay Kristo ang ating mga buhay. Kung karapat-dapat, maging karapat-dapat sa Kanya. Kung maging bagay tayo sa Kanya, dapat iaalay at mananatili tayo sa Kanya. Kung karapat-dapat tayo kay Kristo, sapagkat ang Ebanghelyo ay mensahe ng biyaya. Kaya dapat tayong mamuhay ayon sa mga paraan ng biyaya. We should live according to the means of grace. Pinag-aralan na natin yan. Dapat alam ninyo ang mga paraan ng biyaya. Ang kaligtasan ng biyaya ay nagpahayag ang Diyos ng mga paraan ng biyaya. God has granted us, has given us the means of grace, because salvation is by grace. So the way, the means of this salvation from the beginning to the end should be grace. No? So there are many means of grace, kagaya ng salita ng Diyos, panalangin, at marami pa. Mamuhay tayo kung karapat-dapat tayo sa Ebanghelyo. Mamumuhay tayo ayon sa pailalim sa mga paraan ng biyaya. Ang Ebanghelyo ay naghahayag ng katuwiran ng Diyos. Kaya pag karapat-dapat tayo sa Ebanghelyo, kailangan tayong mamuhay ng matuwid, no? Ayon sa katuwiran ng Diyos. We should live according to the righteousness of Christ. Sabi ng Biblia sa Roma 1:17 na sa Ebanghelyo ipinahayag ang katuwiran ng Diyos. In the gospel is revealed the righteousness of Christ, the righteousness of God. Nung nagtiwala tayo, sumampalataya tayo sa Ebanghelyo at nagsisi ng ating mga kasalanan, ang katuwiran ng Diyos, the righteousness of Christ is imputed to us, naging atin. Hindi tayo maligtas sapagkat wala tayong katuwiran, no? Sariling katuwiran. We do not have that righteousness. And the righteousness of Christ is given to us, is imputed to us. Kaya doon tayo mamuhay upang maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Pangapat, ang mabuting katiwala sa Ebanghelyo ay kumikilala sa kaniyang pananagutan at tungkulin sa Ebanghelyo. Kinikilala natin ang ating pananagutan at tungkulin sa Ebanghelyo at tinutupad ang mga ito. Tinutupad natin ang ating pananagutan at ang ating tungkulin sa Ebanghelyo. Kinilala ni Pablo, na isang halimbawa natin, ang kaniyang pananagutan sa Ebanghelyo.
sagutin niya ang ebanghelyo, may pananagutan siya. Sabi niya sa Roma 1:14, I am a debtor. Ako'y may uutang, may pagkakautang sa lahat ng mga Grego at barbaro, sa lahat ng mga marurunong at hindi marurunong, sa lahat ng tao. Kaya kailangan nating hawakan, kilalanin, dalhin ang pananagutang ito at tutuparin natin. Ibig sabihin, ihayag natin ang ebanghelyo, ibalita natin, ituro natin, maging mangaral tayo ng ebanghelyo. I-share natin kahit natawag tayong mga saksi ng ebanghelyo. Ay tinatawag ang gospel sharing as witnessing the gospel. O, tinutupad natin ang ebanghelyo. Si Pablo naman, ang ating halimbawa, Roma 1:15, sinabi niya, ako'y handa na mangaral sa inyo dyan sa Roma. O, handa siya. Tinutupad niya. O, so, tuparin pa lang niya. Sabi niya, ngunit tinupad talaga niya. Nangaral siya. O, at hindi nga niya ikinahiya ang ebanghelyo, sabi niya. Sapagkat ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng sa kaligtasan sa lahat ng sumampalataya. Hindi niya ikinahiya. Tutuparin natin sapagkat sinabi naman ni Pablo na sabi pala ni Jesus sa Marcos 8:38 na pag ikinahiya natin siya, ikakahiya niya din tayo sa harap ng mga anghel sa langit, no? At sa Ama sa langit. Ang isang mabuting katiwala na kumikilala sa kanyang pananagutan at tungkulin at ginagawa ito ay namumunga sa kanyang pananagutan at tungkulin ng ebanghelyo. Ano bang bunga? Ikaw ay bunga rin ng ebanghelyo. Ako ay bunga ng ebanghelyo. Ganon din, ang ebanghelyong tinanggap natin ay atin ning ibahagi. Ibig sabihin, ang pananagutan at pagtupad sa tungkulin ng ebanghelyo ay ihahayag ang ebanghelyo. Ating dalhin ang ebanghelyo at ihahayag sa lahat ng dapat makarinig nito. Kaya, at dapat tayo mamumunga. Sabihin, may mga tao talagang kikilala sa sampalataya maging Kristiyano dahil sa atin. Kaya, tandaan natin yan. Malaking tungkulin yan sa isang Kristiyano. Hindi lang sila maging Kristiyano, maging tagasunod talaga sila. Si Pablo, nang nangaral, at bunga niya si Timoteo, sinabi niya kay Timoteo, Timoteo, lahat ng mga bagay na narinig mo sa akin ay ituro mo sa mga magpagkatiwalaang mga tao na magtuturo naman sa iba. Di ba yung patuloy na pangangaral sa ebanghelyo na gawin silang mga alagad, mga mapagkatiwalaang tao upang ang mga mapagkatiwalaan namang yon ay mamunga naman ng mapagkatiwalaan. Ay dapat yan sa inyo sa Taif, sa tagal na ninyong pakikinig ng salita ng Diyos, dapat mapagkatiwalaan na rin kayo magturo sa iba. Na hindi lang kayo palaging makikinig sa tagapagturo, kayo na rin ay mangaral, magtuturo. Ilang taon na ba ang iglesia ng Taif na dapat mayroon namang taga-Taif, taga-inyo dyan na mangaral din at magiging tagapagturo ninyo. Yan ang ipanalangin ninyo. Kailangan mula sa iglesia ay nagmula rin ang mga mangangaral at mga tagapagturo. Ang mga panglima, ang mga mabuting katiwala sa ebanghelyo ay handang magtiis
sa paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Pagtitiis ng paghihirap, pagdurusa ay kailangang handa at dapat atin talagang uh, willingly do, ating buong pusong ialay ang ating sarili sa pagtitiis. Ayon sa 1 Pedro 2, sapagkat sa ganitong bagay tinawag tayo dahil si Kristo naman ay nagdusa alang-alang sa atin na nag-iwan ng isang halimbawa at magsisunod tayo sa kanyang mga yapak. Ito, ang Kristong naghirap ay tinawag rin tayo sa kanyang paghihirap upang ibahagi ang Ebanghelyo. Tinawag tayo na magtiis, magbata, magdusa para sa kanya. Sinabi ni Kristo, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Mapalad silang maghihirap, magtitiis, persecuted. Mapalad silang uusigin para sa akin, dahil sa akin. Yun. Ayon kay Pablo sa pangalawang Timoteo 2:10, pakinggan natin. Kaya nga, tiniis ko ang lahat ng mga bagay, sabi ni Pablo, alang-alang sa mga hinirang upang makamtan din nila ang kaligtasan na kay Kristo Jesus na may kalawalhatiang walang hanggan. Si Pablo ay handang nagtiis at namatay. Sabi nga ng kasaysayan, si Pedro din ay namatay ng pabaliktad na pinako dahil sa Ebanghelyo. Si Pablo ay tumawag kay Timoteo, ipaalala sa kanya na dapat siyang magtiis ng hirap alang-alang sa Ebanghelyo. Sabi ng pangalawang Timoteo 1:8, kaya nga huwag ng ninyong ikahiya, huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon ni sa akin na kanyang bilanggo, kundi maging kabahagi ka sa mga paghihirap dahil sa Ebanghelyo. Maging kabahagi ka, maging kabahagi ako, maging kabahagi tayo sa paghihirap sa Ebanghelyo. Yan ang ating daan, magtiis at maghihirap para sa Ebanghelyo. At hindi biro. Kami sa maraming taon sa iba't ibang dako sa Pilipinas ay nangaral, nagtiis ng maraming hirap. Sa Palanan, Isabela kami. Nangaral kami doon sa mahirap na lugar, walang mga sasakyan doon. Naglalakad kami ng tag-iisang araw na lakad upang puntahan ng mga tao at mangaral kami. At maraming paghihirap ang aming dinanas. Dapat tayo maging handa sa mga paghihirap at pagtitiis dahil sa Ebanghelyo. Ito mga kapatid, ang ating aral ngayon sa pagiging matapat o mabuting katiwala ng Ebanghelyo. Inagdagan natin ng 3 bagay na kailangan nating magiging mabuting katiwala ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagkilala na tayo dapat karapat-dapat sa Ebanghelyo. Pangalawa, pinag-aralan natin ngayon na kilalanin natin dapat ang ating pananagutan at tungkulin at isagawa sa Ebanghelyo. At katapusan, ang mabuting katiwala ay handang magtiis at maghirap alang-alang sa Ebanghelyo. Handa ba tayo niyan na
dahil sundin natin ang Panginoon na mangaral, dapat rin tayong magtiis para sa Ebanghelyo. Hindi lang magtiis, ang mga apostoles ay namatay, handang mamatay para sa Ebanghelyo. Nalangin tayo. Aming Panginoong Diyos, kami nagpupuri sa Ebanghelyo na kami ay sumampalataya nito at dinalan niyo sa pagsampalataya. Nalangin namin na handa kaming tatanggap sa mga bagay na kami ay tinawag. Tinawag niyo kami sa pagiging katiwala ng Ebanghelyo. At turuan niyo kaming tunay naming tanggapin ang Ebanghelyong ito at ang kanyang hamon, kanyang utos, ang aming pananagutan at aming mga tungkulin. O palakasin niyo kami, tulungan upang matutupad namin ang pananagutang ito at aming mga tungkulin at mamumunga kami ng mga tao sapagkat sinabi niyo sa inyong mga alagad na hindi sila ang tumawag sa hindi sila ang tumawag, kundi ikaw ang tumawag sa kanila upang sila'y ipadala nyo at mangaral at mananatili ang kanilang mga bunga. O Diyos, tulungan nyo kaming mamumunga. Tulungan nyo kaming ibahagi ang Ebanghelyo at tuparin ang aming mga tungkulin at pananagutan sa Ebanghelyo. Dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Naway pinagpala kayo sa mga bagay ng salita ng Diyos.